Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa ating third segment ay magbibigay po ng mga tips at strategy sila kagawad para po sa darating na eleksyon. Pero bago po ang lahat, Kags Butch, meron lamang po akong pahabol na tanong mula po sa ating mga first and second segments. Sa lahat po ng pinag-usapan po natin kanina, sa tingin niyo po ba, o pwede po ba kayo magbigay ng comment po ninyo kung ano po yung correlation po ng lahat ng pinag-uusapan natin at ano po yung mga long-term implications nito para sa atin pong bayan? Maraming salamat. Alam mo, napakahirap na tanong yan sapagkat ang politika hindi short-term, pang long-term talaga eh. Dinidiscuss nga namin ni Kagawad Marie kanina na kung ikaw ay nasa taas, ang plano ng politika mo malayo pa lang. Hindi yung 2 years o 1 year na nag-decide ka, tatakbo ka sa local or sa barangay. Hindi pwedeng ganun eh. Especially kung tatakbo ka ng Senado, tatakbo ka ng mas mataas pa doon, of course, yung BC at saka ang Presidente ng Pilipinas. Alam niyo, ang correlation yan, yung mga nakaupo ngayon na isang pamilya, halimbawa, ma-approve yung priority bill because the President is Amy Marcos's younger brother. Pagkatapos kung pumbasa yan, mawawala ng election ng 2025 and 2028. Hanggang 2029 nakaupo ang ating mga hagawad at saka mga kapitan. So, kanino kayo may utang na loob? Diba? So, yan, mga pinaplano yan ng matagal at pinaplano yan na may mga utak talaga na malalalim kung mag-isip dahil ang politika sa Pilipinas hindi lamang pera-pera, sabi nga ni Kags Marie, pero utak din at planning. Dahil meron din kasing mga tao na minsan mas maraming pera sa'yo o kaya handang makipaggastusan, pero pag wala kang utak, hindi mo alam kung anong gagawin mo, wala talaga. Pasensya na kayo kung pinag-uusapan ko pera dahil yan talaga ang katotohanan. So, ang implication yan kung maipasa nga nila to, titignan natin sa October. Kasi minamadali na nila. Kung pumasa yan sa October, lamang na ang administration. Kasi 2029 tatakbo ang mga pinaupo nila, ang mga in-extend nila ngayon. At may pauupuin sila ngayong 2020-25. Labo-labo na yan, talagang bakbakan yan, opposition. Tsaka. Pero malakas ang admin ngayon. Kung tatanungin mo naman ako kung yung sa long term, palagay ko maayos nga, sabi nga ni Senadora Amy, maayos na yung hindi na na-postpone yung eleksyon ng barangay. Kasi kung 6 years, 12 years, siguro naman, Kapitan, Kagawad, marami na rin kayong magagawa nyon. Sobra-sobra, mas talo nyo pa Presidente ng Pilipinas. At kung sasabihin nyo rin na talo kami ng sweldo sa konsihal, hindi. Applicable lang yung 6 years, 2 terms sa inyo, Kagawad, tsaka Kapitan. So, umabot na rin kayo sa sweldo sa haba ng panahon. Inabutan nyo rin sila. So, parang mas lamang kayo ng 1 term So, yun nga mga magiging implication. Ako personally, magiging masaya ako para sa mga nakaupo. At sana magtrabaho kayo na mabuti dahil bigay ng Diyos yan. Destiny ang politika. Doon naman sa mga magrereklamo, there is always a next election dahil sabi ko nga, suriin ninyo ang mga nakaupo. At kung may reklamo kayo, hindi nakasalanan ng batas yan. Yan ang tanong na pawang boto lamang makakasagot. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Kags Marie. Yes, alam mo, Kags Butch, I totally agree with Kags Butch na ang politika talaga is destiny. Yung hindi mo talaga alam, tas biglang nandito ka na sa posisyon na ito. At so, segundahan ko na rin po yung sinabi niya na lahat ng mga nakaupo ngayon, kung sakali man na ipasa tong bill na to at matuloy tong 2029 na ang BSKE, gamitin natin tong pagkakataon para mas mapaganda pa po ang inyong mga barangay. Kasi mawawala na yung excuse natin na ang iksi kasi ng termino, kaya hindi namin nagawa lahat ng programa namin. Now, you have much more time
para magawa yung mga programa na naiisip ninyo. At the same time, the security of your tenure is also there. And speaking of security of tenure, I hope na sana by this time rin, Kags Butch, maasikaso rin po ang Magna Carta for the barangays. Kasi we are also looking forward na hindi lamang po yung mga barangay officials ang may kasiguraduhan sa fixing of their terms and all. Ang gusto rin po natin sana, magkaroon rin po ng seguridad ang mga kasamahan namin sa barangay, higit sa lahat ang mga empleyado. Dahil hindi lang naman po ang barangay officials ang bumubuo ng isang barangay. Ang pinakalaman po nito yung mga empleyado na kasama po namin sa pagbibigay po ng serbisyo para po sa aming mga constituents at more syempre po sa ating mga barangay. Maraming salamat, Kags Marie. Alam niyo po, hindi naman po talaga tayo magsasawa na paulit-ulit sabihin na sana nga po mapasa na pong itong Magna Carta for Barangays Act. Dahil bilang nagbibigay na lang din naman po sila ng mga pagbabago o gumagawa ng mga pagbabago pagdating po sa termino ng ating mga barangay officials, I think it's about time na isabay na rin po nila ito. Bakit hindi po ba na para po mabigyan na rin po talaga ng mga benepisyo ang ating mga barangay officials? Hindi lamang yun, SK May, yung meron bang isa sa kanila na gumawa ng unang hakbang para lang kahit papano, mapag-usapan din naman na meron din naman talagang malasakit para po sa kapakinabangan ng mga nagtatrabaho dun sa barangay. Alam mo, kahit isang public hearing lang. Yes. Kasi ang dami nagpa-file po, sabi nga natin din Iba yung nag-file, iba yung nagpasa. Alam mo yung nag-file lang. Kausapin niyo yung chairman ng barangay affair o local government. Chairman ng Senado tsaka ng Kongreso na kahit sa public hearing lang. Alam mo kung may magsalita dyan at sinabi na ganito, ganyan, kahit pa paano na pag-usapan. Wala tayong nakikitang kahit sa committee level, wala nangyayari. Alam niyo po, nakakalungkot nga lang po dyan mga kagawad. Ang mga kabarangay po natin, marami po sa kanila, medyo nawawalan na po ng pag-asa na maipapasa po ito. At ang magagawa na lang naman po talaga natin ay patuloy lamang pong pag-usapan ito para po magkaroon ng tsansa na magkaroon ng discussion tungkol po dito. Yung iba nawawalan ng pag-asa, ako bigla nalungkot kung sakaling papasa. Mantagal pala, bago ako tumakbo ulit. Matanda na ako. I second the motion. Puti na ang buho ko, wala na. Sino to? Ang tagal naman. Pero, I'm sure yung may mga kabarangay din talaga tayo, Kags, na alam mo yun, handang-handa na sila for the next election dahil nga they were all thinking na hanggang 2025 lang and then suddenly nagkaroon ng ganitong proposed bill na mag-extend. Hindi lamang ng ilang taon, hindi lamang isang taon na usually ganun ang nangyayari. Aabot up to 2029. So, hold your horses, mga kabarangay. May buhok pa kayo. Sana naman may buhok pa ako nyo. Pero sabi nga ni Cap Dondon sa isang desisyon na gano'n, na extension, marami magagalit ng mga gustong tumakbo. Kasi for every position, may 3-4 dyan na gusto talaga na pasukin yan. So, for the meantime, nagbabalanse yan. Pwede pa rin naman tayong tumulong at magbigay ng serbisyo sa ating mga kabarangay na naman po ang hindi mahalaga. tayo ang barangay kagawad, Correct. barangay kapitan. Kumbaga, talagang if it's in your heart, Tama. there's no position needed. Talagang it will just take your action para magawa mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. Ika nga ni Bill Clinton, you can be of service and you can make a difference in people's lives even if you are not in government. And Exactly. I thank you. Yes. Pero ayan po mga kagawad, balikan lang po natin Nabulol ako dahil nabanggit na din naman po ni Kags Marie na marami na po tayong mga kabarangay at mga aspiring din po na maging isang public servant na naghahanda na para sa ating susunod na eleksyon. At in response po sa mga comments at request po na ituloy po natin ang ginawa po nating segment nung kamakailan lang na kung maibabalik ko lang, tayo po ay magtatanong sa ating pong dalawang kagawad kung ano po ba dapat ang tamang galawan ng isang kapitan at kagawad ngayong mapolitika na po ang panahon. Yan. Kasi alam mo, kagawad, Marie,
'di ba, nakailang election tayo, nakaupo tayo eh. Tapos kagawad tayo, kapitan, may mga lumalapit. Ano ba ang tamang dapat gawin natin o ang kilos? Kasi hindi naman tayo tumatakbo, pero mga kaalyado natin ang mga nakaupo. Kahit sabihin mong kalaban natin noon, pero magkakaalyado na tayo pag nakaupo na tayong lahat, 'di ba? At sa tingin ko diyan, Kagawad Marie, magkaiba ang kilos ng kagawad at iba rin ang kilos ng kapitan. Kasi kung ako tatanungin mo, Kags Marie, every election ako nagtatago nung ako'y kagawad. Kasi ayoko ngang i-endorse ko si Konsehal Marie. Si SK May, endorse ko ng konseho sa bayan ng Parañaque. May magtatampo naman sa akin yung mga nakaupo. Dahil mga kaibigan natin yung mga yan. So sa akin, wag na lang. Yun ang malaking pagkakamali ko noon na sumabak ako sa politika na hindi ako tumatakbo. May pinaglaban ako. Pero sa tingin ko, nung pagkakatulong ko sa isa, dahil nagmamagandang loob ako sa kanya, yung mga kaibigan kong nakalaban niya, medyo naging hindi na maganda yung relasyon namin. Dahil sa politika. Dapat hindi ako ng politika. Pero, Kags Marie, kagawad ako. Iba ang kapitan. Kasi pag kapitan ka naman, para sa akin, no choice ka, kundi kampihan yung nakaupo. Kasi kayo nga magkakaalyado, ang lalapit, dahil nga manok-manok system ang Pilipinas, lalapit sa iyo, Gov, Mayor, patatawag na kayo. Iba ang kapitan. Talagang sasabak yan, lalaban yan. Yun lang sa akin, ewan ko, Kags Marie. Ayun nga, medyo opposite naman kami ni Kags Butch doon. Kasi ako, lagi akong, let's all break the stigma. Diba? Kasi yung nakasanayan, gano'n eh. Kung kanino ka nakaalyado, dapat yun yung doon ka magpapakita. Pag may mga events sila, dapat pupunta ka. Kasi it's a show of support to them. Pero sa akin naman kasi, respects begets respects. So kung lumapit sa'yo ng maayos, hindi mo man siya kaalyado, bago man siya, at nakaposisyon ka as kagawad or kapitan, dapat wala kang pinipili. Di ba? Yun yung para sa akin. Iba naman yung utang na loob, Kags eh. Ang utang na loob personal mo yan. Kaya ka nandyan kung tinulungan ka man nila. Pero ngayon, ikaw ay isang public figure na. So tinitignan ka na ng mga kabarangay mo, ng mga kapitbahay mo, kasamahan mo, na tingnan mo, suriin mo din, hayaan mo silang, bigyan mo sila ng karapatan na kung sino iboboto nila. Again, yung term ko, break the stigma. But in reality, hindi ganon mga kabarangay. Doon tayo papanig sa sinabi ni Kags Butch. Kasi talagang yung sitwasyon, SK May, yan ang nangyari, yung resulta na yon, that's the reality of it. Kapag nalaman nila na, ay hindi ako sinuportahan nito. Pagkatapos ng eleksyon, yung friendship and relationship na ginain nyo, pina-earn nyo for how many years, nagkakaroon po ng lamat. At naglalagyan ka ng brand. Swerte kung nanalo. Pag natalo, papaano? Yun yung nakakalungkot. Yun mahirap, SK May, pagka may sinuportahan ka, nagkakaroon ka ng kulay. Kasi magkakalaban niya, halimbawa, red, blue, green, yellow, rainbow. Pagka sinuportahan mo si yellow, ang tingin sa'yo, kahit matapos mo yung termino mo, parang yellow forever, ka na. yun na yung kulay. Forever yan ka na. At ako naman yung konsihal na hindi mo yung ang bait-bait ko sa'yo, binigyan kita ng konting programa, tumulong ka, parang nagkaroon na natuloy ng, parang, hindi mo maalis yung magtatampo diba? So, sa akin nga, mas mabuti, magtago ka na lang. Ako naman, tago ng tago, wala naman naghahanap. Yun lang ang problema ko. Maraming salamat po mga kagawad. Alam niyo po, yan naman po talaga yung maganda sa mga usapan natin ganito dahil magkakaiba man po ng perspective, ay nagkakaroon po ng ideya ang ating mga kabarangay kung ano-ano po ba yung mga dapat ikonsidera pagdating po sa usapang politika. Pero ngayon naman po, mga kagawad, yung susunod po nating tanong, ano po ba ang dapat gawin ng mga nakaupo sa barangay na masasabi po nating magandang strategy para hindi po tayo makatapak kahit kanino sa darating na eleksyon? Ako ba muna? Nakatingin agad ako sa'yo. Okay. Kasi ako wala akong masyadong, hindi, ito ang difference namin ng Kagawad Marie. Si Kagawad Marie maaga nag-umpisa sa politika. At the age of 16,
na andyan na siya, elected na siya, and then nakaupo ka agad siya sa konseho bilang Federation President ng SK, nandun siya kagad. Lahat na kilala niya from the mayor up. And then, from the mayor up, hindi pa yun yung kaalyado niya noon na dati nakaupo. So, halos lahat sa Parañaque tumatakbo, iba siya kumpara sa akin. Ako naman lumaban and natalo and then nanalo. So, hindi mo masasabing ang aking desisyon dahil may loyalty ako dito or kailangan ko magtago. Ang sa akin kasi nangyari sa akin na pagkakamali ko noon, emotional. Naging emotional ako. Na dahil nga may utang na loob, na may tinulungan ako, na nakalimutan ko, teka muna, kalaban pala niya yung kaibigan ko. Doon medyo, sa tingin ko dapat nagtago na lang ako. Pero wala akong magagawa, hinanap talaga ako. And napalaban na talaga. Pero kung may babalik ko lang, ewan ko, baka tinulungan ko pa rin. Kasi, ang pagkatao natin pagka may hiningi ka at lumapit ka sa akin, tutulong tayo sa abot ng makakaya. Yung mga kapitan, although hindi pa tayo nagiging kapitan, yun nga sinasabi ko, no choice talaga sila, kundi sumunod sa mayor. At syempre, kung ikaw naman kagawad at sinabi ng kapitan mo na ito ang gagawin natin para kay mayor, labas na tayo kung ano doon, sige na, magpakita ka na sa kapitan mo na, sige, susuportahan kita. Wala namang masama. And I think yung mga dating politiko na yung mga sanay, hindi naman magtatampo sa'yo dahil nga sumusunod ka lang sa kapitan mo. I think that's the best way. Pero I don't know. Kasi nga may nagsabi sa akin, Kagsman, ito, kwentong politika para mas maganda. At yung lesson na yun, tinandaan ko talaga. Yung kaibigan ko yung kakilala ko is bukal. Yung kinalaban niya, anak ng gobernador. Okay? So, noon pa lang, nagkakagirian na sila. Kasi sila ang pinagmamatch ng buong bayan, ng buong probinsya, pinagmamatch silang dalawa. Number one bukal to. Ito naman anak ng gobernador. Pareho silang lalaki, pareho silang magaling. Magkasing edad pa. So, lumaban na yung anak. Dahil sa inis niya, at saka dahil nagigil, very emotional siya, lumaban siya sa anak ng gobernador. Nakaupo sila. Talo siya, tambak. Talo. So, yun ang greatest lesson na sinabi niya, sana may isa pa akong term na bukal, sana hindi na muna ako lumaban. At sana nag-vice muna ako. And then sana hinintay ko yung oras ko. Dahil hindi ka makakapalag talaga pagka in power ang kinalaban mo at emotional ka. Dahil hindi ka makadesisyon ng tama pagka masyado kang emotional. That was a great lesson for me na lagi kong tinatandaan. Pag emotional ka, lumayo ka muna. Tingnan mo kung anong magagawa mo from afar. Alam mo, Kags, I totally agree with you. Yung regarding dyan sa emotion, hindi yan maiaalis Talagang meron at meron yan every election time. Pero alam mo, totoo yung sinabi mo na kapag emotional ka, don't decide yet. Kasi baka mamaya burst of emotion lang yan, nakikarried away ka lang. For you to give the right decision, mag-relax ka muna bago mo tansyahin kung anong gagawin mo. Kumbaga, But mag-step back po going back to the question, Kags and SK Mai, alam mo, ang election talaga very divisive. Alam mo yung tipong minsan pakiramdam natin yung mga barangay kagawads. I don't know kung yung mga kapwa natin dating barangay kagawads or yung mga barangay kagawads ngayon, nararamdaman na to, lalo na panahon na ulit ng eleksyon. And lagi nga nating sinasabi, this 2025 election is napakahalaga. Kasi in preparation to for the coming presidential election. So may mga epekto kasi to May mga may mga cons and pros, 'di ba? Pero ang pinakapunto nito, siguro kung tayo yung mga kagawads, kapitan na nakaupo, yun nga, yung gaya pa rin ng sinabi ko, para hindi rin tayo makatapak ng iba, siguro magbigay tayo ng respeto sa bawat isa dahil minsan na rin naman nating naranasan na tumatakbo rin tayo. Hindi naman natin sinasabing binibigyan natin sila ng laya. Pero ang pinupunto ko lang dito, kasi may mga kapitan at kagawads na maiipit Lalo na kapag nakaalyado sila at nasuportahan sila ng kanilang mga nasa admin ngayon. Siyempre, it goes to show na kaya ka nandyan dahil tinulungan ka rin namin. Pero ang punto nito, what if dumating yung scenario na
hindi pinalad yung sinuportahan mo ngayon? Hindi ba parang mahahampered naman ba yung mga ibibigay na mga programa, proyekto nung bago? 'Di ba? So, maiipit ka sa sitwasyon. So, kung ikaw ang nasa sitwasyon ngayon, siguro mas palawigin mo na lang din yung pag-intindi, pag-unawa sa kanila. Kasi dumating ka rin naman na sa sitwasyon na ganun. So ngayon, hindi naman siguro yon nakakabastos, Kags. 'Di ba? Correct. At the end of the day, boto pa rin ng mismong botante ang ilalagay niya dun sa PCOS machine or sa voting machine natin. Kasi automated tayo ngayon, mga kabarangay, kaya hindi tayo susulat. Social ngayon. Social ngayon, hindi kagaya ng barangay. Hindi po Manual lang tayo tayo. manual Opo. ngayon. Ayan po, maraming salamat po, Pero Kags. maputol kita, no? Pag nagsasalita si Kagawad Marie, sinasabi niyang bigyan mo ng laya, parang hindi politika pinag-usapan. Parang pag-ibig. Pag-ibig ang pinag-uusapan natin May ngayon. pinag-uugutan po ba? Parang ano bang sinasabi mo dyan, Kags? Pero ayun nga po, salamat po mga kagawad. Pero ito naman po, bago po tayo pumunta sa ating pong panghuling mensahe, mga kagawad, bukod po sa kaninang binanggit po natin na iwasan po maging emosyonal sa paggawa po ng mga desisyon sa darating na eleksyon, meron pa po ba kayong maibabahagi sa mga kabarangay natin na mga pagkakamali po ninyo nung kayo po yung nakaupo na pwede po nilang kapulutan ng aral? Ako meron. Talagang palpak talaga, Kags Marie, at matatawa ka sa akin. Na Hindi ako tumatawa. Sabi ko nga, very emotional ako. At sinasabi ko sa inyo, yung Facebook nakakasira talaga ng buhay yan. Eh, akalain mong nag-endorse ako ng mga kandidato na konsihal na even hindi ko kakilala, in-endorse ko sa Facebook. So, nandun, written. Kitang-kita ng lahat. Kasi buong pala niya, makikita niya, share. Marami magpapasalamat. Pero yung mga ibang nakaupo na nakalimutan kong ilagay o hindi ko talaga nilagay, nararamdaman ko minsan pa nagkikita kami na parang iba na rin. So, yun ang talagang pagkakamali ko. Kung mamumuliti ka, huwag ka mamuliti ka. Natanlas na ikaw yun, nang tumatakbo. At gusto mo mag-announce na mga ginagawa mo or anong aktibidades mo sa kampanya mo. Pero para mag-endorse ka sa Facebook, para sa akin, wag na lang. Wag nyo nang maulit yung ginawa kong maling pagkakamali. Na pag naaalala ko, parang antayin ko sarili ko, napaka-amateur mo naman, Butch. Kaya ka pala nagtatatalo noon. So, yun. Hindi ko makakalimutan yun dahil para bang nasampal mo yung mga ibang kaibigan mo na nakaupo na hindi mo na isama eh. At kitang-kita nila. Di ba hindi kita eh. Di ba naririnig lang nila. O kaya nasusulsul sa pero yung nakita nila mismo. So yun, well, yun ang nga yung pinakamalaking pagkakamali ko sa politika. Kayo po ba, Kags? Ako, tingin ko, kasama rin doon, Kags. Kaya nga, nung syempre, nag-grow ka rin naman eventually. Lagi ko sinasabi, think before you click. Kasi pag na-post mo na yan, wala nang bawian yan. Kahit masabihin mo na in a few minutes, i-delete mo na lang kasi okay ka na, nahimasmasan ka na. But at the end of the day, nabasa na, may nakabasa na. Ako naman, ang tingin ko talaga na pagkakamali na makukonsidera ko, Kags, yung may time talaga na madadala ka ng emosyon mo eh. At from that day on, sabi ko, di ko nagagawin yun ulit. May senaryo akong ganun eh. May scenario. Oo, may senaryo din akong ganun. I'm sure lahat tayo may ganong senaryo. Pero yun, nagiging lesson learned yun. Tapos, tingnan mo na lang din yun, balikan mo din yun para hindi mo na ulitin. Tama yan. Meron kasing pagkakataon na alam mo nang mali, ginawa mo na noon, gagawin mo pa rin ulit. Tapos, same result. 'Di ba? So, yun nga yung sinasabi ko kanina, na respect begets respect. Yun talaga yun. Kung bibigyan mo siya ng respeto, at least deserve mo rin respetuhin. Kasi sabi naman nila, ang respeto, ina-earn yan eh. Hindi naman parang tiwala din, di ba? Hindi naman pwedeng ngayon lang kita nakikita, pagkakatiwalaan kita. Kasi yun ang pagkakamali ko, Kags. Nagtiwala agad ako. Pag-ibig na naman. Pag-ibig Nasa talaga? So, na naman ni Kags. Talaga nga naman. Tinandahan ko na sa mga kabarangay. Alam mo tayong mga public servant, ang tingin kasi nila, dapat tayo yung laging bibigyan ng pagkakatiwalaan. Pero kami rin po na mga public servants, ganun din po.
nagbibigay rin po kami ng tiwala din dun sa mga taong alam namin na talagang nandyan para sa amin. But at the end of the day, hindi talaga lahat ng tao kaya suklian yung Respect. hindi lang yun, yung kaya mong ibigay. 'Di ba? Saka ang pinaka lesson siguro na ma-share ko is huwag kayong mag-expect in return para hindi masyadong masakit. Ayan, tama. Ako, ito, panghuli na lang din ha. Dahil napag-usapan yung respect begets respect. Although nagkamali ako at may sinuportahan akong iba at nagwa one-on-one sila, yung nakalaban naman namin, ever since naman marespeto ako. Hindi ko siya tinuli. Kasi hindi ko naman laban yun. So nangangampanya lang naman ako. And every time na nakikita ko siya, nagpopo ako, kahit na mas bata siya sa akin. At yun nga, natapos na yung eleksyon at natambakan nga kami, talo kami. Lumapit siya sa akin, sinabi niya, alam mo, Butch, kahit na madikit ka sa kabila at hindi mo ako dinisrespect. Yun ang natuwa ako sinabi niya. Na hindi mo ako yung minura o siniraan. Pag nakikita mo ako, tumutungo ka, nagsishakean ka sa akin, hindi ka nahihiyang makipag-usap sa akin na matagal. Kasi daw, may iba daw mga kagawad na porket nasa kabila at lamang yung kandidato nila, kung ano-ano sinasabing masasakit. Pangit yun, mga kagawad at mga kapitan. Kung mga kampanya kayo for someone, ang advice namin, sige kampanya nyo, pero hindi nyo kailangan makipag-away doon or ano, kasi hindi kayo ang tumatakbo. Hindi nyo kailangan magdagdag ng mga kwento o mag-invento or kung totoo man, tumahimik na lang. Ikampanya nyo na lang yung kampanya nyo, pero umiwas ka sa personal na sinasabi. And manalo or matalo kayo, I think, yung sinasabi ni Kagawad Marinari, yung respeto na titira yan. At yan ang maaalala sa'yo matapos man ang eleksyon. Yeah, maraming salamat po mga kagawad. Mga kags, next week po ay babalik naman po tayo sa ating pong balik-aral segment. Pero bago po yan, bago po tayo magtapos, meron pa po ba kayong mga pahabol na mensahe para sa ating mga kabarangay? Ako, yung pag-ibig lang ni Kagawad Marie, sapat na. Wala nang eleksyon, sapat na yon. Hindi, joke lang. Kags, may iwan ka ba mensahe? Parang ayoko na po magsalita mga kabarangay. I invoke my right. Nakalimutan ko na, Your Honor. Incrimination, you know. Nakalimutan ko na, Your Honor. Maraming salamat mga kagawad at maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po, sa ngalan po ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer, ako po ang inyong lingkod, SK May Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay